Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko ngayon tungkol sa pera at anak. Maraming mga tao ngayon na akala nila kung nagkakaroon sila ng pera, yumaman sila, nakamit na nila ang kanilang minimithi. Nagkakaroon sila ng anak, akala nila nakamit na nila ang kanilang minimithi sa buhay. No, sa Islam ay hindi po ganoon. Ang test ng Allah, trial ng Allah, ang pinakamahirap ay magkakaroon ka ng pera at magkakaroon ka ng anak. It is mentioned in the Quran, mga kapatid. Mamaya, I will share to you verses from the Quran. Ang kahirapan, mga kapatid, kung ikaw ay nandoon sa tamang pananampalataya, ikaw ay lalapit ni Allah. Humingi ka ng tulong. Oras-oras, minuto-minuto, malaala mo si Allah. Pero kung magkakaroon ka ng pera, nakamit mo ang ginto, yung minimithi mong ginto, pati bahay mo ay ginto, makakalimutan mo kung sino si Allah. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang taong lumapit sa kanya at humingi ng dua. Dahil kilala niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung ano man ang idua ng Prophet, hihingi kay Allah, maibigay ito sa kanya. So ang isang tao lumapit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at, "Ya Rasulullah, make a dua for me na maging mayaman ako." Lumingaw ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang hindi lang niya pinapansin. At nandoon naman din ang isang tao, "Ya Rasulullah, you're a prophet of Allah, make dua for me, nayayaman ako. Mahirap na mahirap ako, gusto kong yayaman. Make dua for me." Sa 3 beses ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumagot ang Prophet at nagdua. Siyempre bilang Prophet, itong tao na ito ay namimilit making dua. So, then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam make a dua na itong tao na ito ay yayaman. It mentioned, nalimutan ko lang, months or years na hindi nakita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After the dua, inutusan niya ang kanyang mga sahaba, companions, to find this person. Kung nasaan na itong tao na ito, si fulan-fulan na ganito ay humingi sa akin ng dua, hindi ko na nakita, matagal nang hindi ko siya nakikita. Nasaan na siya? So, hinanap nila at doon nakita nila na ang dami-daming mga hayupan na mga inaalagaan na mga hayupan. At wala siyang nagagawa dahil dinala siya doon sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil naghanap ang Prophet, so he cannot refuse. Dinala siya ng mga sahaba at doon pinaharap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanong siya, bakit hindi na kita nakita? Mula yung nagdua ako sa iyo, hindi na kita nakita. Nalimutan ko lang, months or years ba yun? Ni-mention. Tapos sumagot yung mama, "Ya Rasulullah, mula dinudua mo ako na maging mayaman. Yumaman nga ako. Dumami na yung mga hayop-hayupan ko, hindi ko na maiwanan. Wala akong kasama mag-aalaga. Kung hindi ko ito aalagaan, paano yung dumami yung mga hayupan ko?" Ito, mga kapatid, isang leksyon sa isang tao. Na kung yayaman ikaw, normal ho sa tao, nagpagyayaman, lumaki ang kiber, lumalaki ang yabang, nalilimutan ng ibang magsala. Marami ngayong mga negosyante, mga taong negosyante, dahil sa pagninegosyo, paghahanap ng pera, hindi nila malaala ang pagsasala 5 times a day. Iniiwanan nila. Ang iba nga dyan, panahon ng Ramadan ay hindi nagra-Ramadan. Ang iba dyan ay umiinom, ang iba dyan na naglalasing, ay gumagamit ng babae dahil sa pera. Kunting pagkakamali lang, pwede niyang sabihin, patayin yan, babayaran. Bayad ng mga abogado, magbayad ng mga killer dahil may pera. Hindi mo masasabihan kung ano ang mali o ano ang tama dahil may pera siya. Dahil inaakala ng mga tao, karamihan dito sa mundo, basta may pera ka at mayaman,
parang Diyos ka na. Pero ang Allah nagsasabi, mga kapatid, nag-remind sa atin na in the day of judgment, kung itong pera na ito, makatulong ba sa atin? Hindi. Kung hindi ka marunong magdala sa pera, ang pera ay pinaka-peligro nga trial sa iyo. Kayamanan, wealth, is the most dangerous trial that Allah can give to a human. Why? Because kung ikaw ay mahirap, halos 3 bis, hindi ka makakain na 3 bisis sa isang araw, ay minuto-minuto ikaw nagdodua, Ya Allah, bigyan mo ako ng pagkain. Ya Allah, nagkasakit ang aking pamilya, nagkasakit ang aking sarili. Huwag niyong isipin, mga kapatid, na kung kayo'y nagkakasakit, kayo'y naghihirap, yan ay parusa sa inyo. Yan ay awa ng Allah sa inyo para maalaala mo siya na siya ang tagapaglikha. Siya lamang ang dapat sasambahin. Yun po ang aking masasabi, mga kapatid. Ayon sa Allah, sa Quran, sabi niya dito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. And the day whereon neither wealth nor the children on that day illa man atallaha biqalbin salim, except him who brings to Allah a clean heart, a clean from shirk, polytheism, and nifaq, hypocrisy. Wa'udlifatil jannatul lil muttaqin. And paradise will be brought near to the muttaqun, yung mga taong matakutin or sumusunod sa batas ng Allah. Waburijatil jahim lil ghawin. And the hellfire will be placed in full view of the earrings, yung mga taong makikita nila, matitikman nila, titira sila doon sa tinatawag na Jahannam, yung mga taong gumagawa ng kasamaan.